Nothing is impossible with God. Ang imposible sa tao ay posible lahat sa Diyos. Sabi ng isang quotation na nabasa ko, stop placing limits on what God can do in your life. Let Him do His work. He will amaze you every single time. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon ng isa sa mga attributes at character ng Diyos na tinatawag nating omnipotence. It means God is all-powerful. Samahan niyo po ako sa isang napakagandang topic na ito, the all-powerful God. Attributes of God. Pag sinabi nating attributes, it means qualities or characteristics ng Diyos. It describes God and reveals who He is. Meron dalawang klase ng attributes ang Diyos. Ang una ay tinatawag nating communicable attributes. These are qualities of God that humans can reflect in a limited way. Katulad ng Diyos, siya ay pag-ibig, pwede rin tayong umibig pero hindi katulad ng sa Kanya. Ang Diyos ay faithful, pwede rin tayong maging tapat pero hindi katulad ng sa Kanya. Ang Diyos ay merciful, meron din tayong awa. Ang tawag diyan ay communicable. Yung pangalawa ay tinatawag nating incommunicable or the major attributes of God. Ito naman yung mga attributes na tanging ang Diyos lang ang meron. Isang example dyan is omniscience. Ibig sabihin, He is an all-knowing God. Lahat ng bagay alam niya. Omnipotent, He is an all-powerful God. Immutable, He never changes. Ang tawag dito ay incommunicable attributes. At ito nga yung ating pinag-uusapan kanina, yung pagiging makapangyarihan or all-powerful ng Panginoon sa lahat. Pag-aralan natin mabuti ang kapangyarihan na meron ng Diyos. Sabi ng Jeremiah 32 verse 17, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm, nothing is too hard for you. Kung ang lahat ng bagay ay nagawa ng Panginoon, ano pang mahirap para sa Kanya? Yan ang sabi ni Jeremiah. God has unlimited power. Walang mahirap para sa Diyos, walang kayang magpatumba sa Diyos, at walang imposible sa Diyos. Ito ang klase ng kapangyarihan na meron ng Panginoon, hindi kayang ubusin nino man. Unlimited. Sabi pa ng Isaiah 40:28, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting. He is not bound by time. The creator of the ends of the earth, siya ang nagsimula ng lahat. He will not grow tired or weary. Hindi siya napapagod. Pero bakit sa Genesis, Pastor, nagpahinga siya? Hindi dahil napagod ang Panginoon. Kasi gusto tayong pakitaan ng Diyos ng example at ng kapangyarihan ng pagpapahinga. He has unlimited power. Pangalawa, makikita natin that God's power is revealed in creation. Sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, yung foundational verse ng Bible, God created the heavens and the earth. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Grabe, no? By the word of the Lord, the heavens were made. Salita lang ng Diyos. Their starry host by the breath of His mouth. Tignan natin itong mga tanawin na ito. Yung Mount Everest. Isipin mo paano ma-perform yan. Yung Niagara Falls, yung ganyan kagandang klase ng tubig. Yung Aurora Borealis. At itong galaxy, the Milky Way, the stars in the outer space. Makikita mo paano nangyari ang lahat ng ito kung walang matalino at makapangyarihang creator na gumawa ng lahat ng yan. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? The heavens declare the glory of God. And the sky above proclaims His handiwork. Para bang nagpe-painting lang yung Diyos nung ginawa niyo yung lahat ng bagay na yan. Napakatalino ng Panginoon. Even the design of human anatomy mula ulo hanggang paa, ang galing. Isipin mo, yung paa natin nasa baba, yung kamay natin dalawa, yung tenga natin dalawa, yung bibig natin isa, for us to listen more rather than talk. Isipin mo kung bali-baliktad yung mga parte na yan ng katawan natin. Grabe yung ginawa at disenyo ng Panginoon. Talagang pinag-isipan ka niya. Hindi ka isang aksidente na bigla ka lang sumilampot sa mundong ito. Na nagsimula lang tayo sa isang malaking pagsabog tapos nabuo ang lahat ng disenyo na nakikita natin ngayon. This is too good to be an accident. There is a creator and a powerful creator who made everything. Pangatlong bagay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, that God's power sustains everything. Hindi lang siya basta creator, siya din ay sustainer of all things. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Grabe, no? Sabi ng iba,
ang Diyos daw ay isang creator na pagkatapos niyang lalangin ng tao, iniwan niya na lang basta sa mundo. That's not true. Hindi niya lang basta binigay ang kanyang anak, nagbigay pa siya ng instruction manual sa atin, which is the Bible. He sustains everything. Ang lahat ay nag-e-exist at patuloy na nag-e-exist dahil sa Kanya. He is before all things, and in Him, all things hold together. Di ba pagpunta ng mankind sa outer space, nakita nila that Earth hangs on nothing. Grabe yung creation ng Panginoon, and yet, umiikot on its own axis, nagre-revolve ng maayos. Tapos hindi tayo napapahama. He sustains everything. You alone are the Lord. You made the heavens, the highest heavens, and all their starry hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Pero napakabuti ng Panginoon kasi sinusustain tayo ng Diyos. Kaya nga sabi sa Acts, for in Him we live and move and have our being. Praise God. Kung ang lahat ng bagay na ito ay kayang isustain ng Panginoon, hindi ka ba kayang isustain ng Diyos? Kaya nga ang sabi ng Bible, cast your cares on the Lord. Tapon mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Sabihin mo lahat sa Panginoon. He can and He will sustain you. Pang-apat, makikita natin that God's power was displayed in resurrection and our salvation. Sabi ng 1 Corinthians 15, for what I received, I pass on to you as the first importance that Christ died for our sins, buried, and He was raised on the third day. Ang sabi ni Paul, kung hindi nangyari ang resurrection, lahat ng preaching natin is in vain. But praise God because the promise of God ay nagkatotoo. Even death was overcome. Kasi alam natin that the wages of sin is death o pagkakahiwalay sa Diyos. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sa pamagitan ng pagsampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Grabe yung salvation na ginawa ng Diyos para sa atin na hindi niya lang tayo basta binayaran sa kasalanan, hindi niya lang tayo basta niligtas at inabsuelto, ginawa pa tayong anak ng Panginoon. For I am not ashamed of the gospel, ito ang sabi ni Paul, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos brings salvation to everyone who believes. Wow! Praise God, di ba? Kaya nga ang pangako ng salita ng Diyos, ang sino mang na kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, the new creation has come. The old has gone and the new is here. Hindi niya lang tayo basta ginastify o inaring ganap. Hindi niya lang tayo basta sinanctify, binabago araw-araw hanggang maging katulad ni Kristo. Kundi one day, someday, we will be glorified. Ang sabi ng Philippians 3, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Itong katawan na ito ay kailangang mamatay kasi corrupted to ng kasalanan. At balang araw, bibigyan tayo ng Diyos ng hindi lang eternal life, kundi ng isang glorified body. Wow! Grabe ang kabaitan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayong nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos, ano yung mga bagay na dapat nating maintindihan bilang isang Kristiyano? Number one, because God is all-powerful, no situation is ever hopeless. Walang sitwasyon sa buhay mo na walang pag-asa dahil hanggat nandyan ang Diyos, merong pag-asa. Sabi ng isang kasabihan, hanggat may buhay, merong pag-asa. Pero alam ninyo, sa ating mga Kristiyano, hanggat nandyan ang Panginoon, ang kanyang pangako, hindi tayo mawawalan ng hope. Naalala ko yung kwento ng mga Israelites. Sa kanilang likuran ay ang mga Egyptian army na humahabol sa kanila. Sa kanilang harapan ay napakalawak na karagatan. Sa kanilang mga gilid ay mga bundok, hindi na sila makakaligtas. But God made a way. Na ang sabi ng Bible, sila ay lumakad sa tuyong lupa nung hinati ng Diyos ang dagat.
It's a miracle. Ang Diyos na humati ng dagat ang siya ding gagawa ng daan sa buhay ko. God will make a way where there seems to be no way. Pangalawang bagay that we have to understand, because God is all-powerful, He is bigger than all our fears. Mas malaki siya sa kahit anong takot sa buhay mo. Alam mo kung bakit minsan ang laki-laki ng takot tas ang liit-liit ng Diyos? Kasi ang layo mo sa Kanya. In order for God to be magnified in your life, kailangan mong lumapit sa Kanya. Di ba gano'n naman yun? Pag ang layo mo sa isang malaking bundok, kahit napakalaki yan, ang liit ng tingin mo sa Kanya. Pero habang lumalapit ka, lalong lumalaki yung tingin mo sa bundok na yon. Ganon din sa Panginoon. If you want God to be magnified in your life, you need to draw near to Him. Ilapit mo ang sarili mo sa Kanya. He is bigger than all your fears. Di ba yung nangyari sa mga disciples nung nakasakay sila doon sa bangka? Biglang bumagyo, tapos si Jesus natutulog. Nagtataka sila kung bakit si Jesus natutulog, mamamatay na sila. But that was the perfect example of peace. Peace is not the absence of trouble, but peace is the presence of God in the midst of chaos. God is bigger than all our fears. At sa isang salita ng Panginoon, kumalma ang lahat. Peace, be still. He's all-powerful. Pagkatiwalaan mo siya, He's much more bigger than all your fears. And number 3, because God is all-powerful, we can obey Him with confidence. Huwag kang matakot sumunod sa Panginoon. Huwag kang matakot magtiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang bahala sa iyo. His will, His bill. Where God guides, He provides. Where there is vision from God, there is provision from Him. Makikita natin na hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. Mula noon hanggang ngayon, sinustain tayo ng Panginoon. And the God who sustained you in the past will be the same God who will sustain you in your present and in your future. Walang sitwasyon sa ating buhay na mas makapangyarihan kaysa sa ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. May this lesson be a blessing and a challenge to all of you. Sa lahat po ng dumadaan sa mga sitwasyon na hindi maganda ngayon sa buhay ninyo, pagkatiwalaan niyo po na walang imposible sa Diyos at ang Diyos ay makapangyarihan. Higit siya sa anumang takot at anumang sitwasyon na atin pong pinagdadaanan. Ito po ang lingkod ng Panginoon Paswes, and please continue to support, to share, and to subscribe dito po sa ating channel. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo.